Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakipagbarilan sa mga pulis ang isang lalaki sa Santa Rosa sa Laguna matapos niyang barilin ang kanyang pamangkin at kapitbahay. Patay ang mga biktima at ang sospek. Nadamay lang umano ang pamangkin ng awatin ng suspect at kanilang kapitbahay na dati nang may alitan. Ayon naman sa anak ng namaril, posibleng may kinalaman ang krimen sa muling pagpasok sa drug rehab ng ama. Nakaburol na ngayon ang tatlo at nakatutok si Katrina Son. Sa cellphone video na ito na ipinakita ng mga otoridad sa GMA Integrated News Team, makikita ang mga pulis na nakikipagbarilan habang isang dugoang lalaki ang nakahandusay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa suspek na nakakubli sa likod ng isang puno. Tuloy-tuloy ang barilan hanggang nakalapit na ang mga pulis sa suspek na nooy duguan. Pagtigil po namin, yung tao po na yung suspect po, pasalubong sa amin tapos pinutokan na po kami. Nung may nagsumigaw po kasi ng, o yan ang mga pulis. Wala po siyang napapakinggan na parang blanco po yung utak niya. Ang lalaking nakahandusay ay kapitbahay ng 65 taong gulang na sospek. Batay sa paunang investigasyon, inabangan daw siya ng sospek. Una raw binaril ng sospek ang kanyang pamangkin na 52 taong gulang na umaawat noon. Dead on the spot ang pamangkin. Pagdating nga dito dun sa may kanto, inabutan kagad nila yung sospek na may armado. Mapansin nyo, siya una nagpaputok doon sa patrollers natin. Naitakbo sa ospital ang sospek at ang biktimang kapitbahay, pero parehong binawian ng buhay. Sa ibinigay na impormasyon sa mga pulis, dati na raw na pumasok sa drug rehabilitation ang sospek. Mula noon, nagkaroon na raw ng di pagkakaintindihan ang sospek at ang mga biktima. Ang tinitingnan nga namin yung old grudge, yung dati nang may alitan yung magkapitbahay nga. Ang unang nabaril yung pamangkin kasi yun yung unang umawat. Paglabas niya, inawat siya, yun ang unang niyang pinagdiskitahan. Hindi naman lubos akalain ng anak ng sospek na magagawa ng ama ang ganitong pamamaril. Hindi rin daw niya alam kung saan nito nakuha ang baril. Nakausap pa raw niya kahapon ng ama at sinabi nito na nabalitaan daw nito na kukunin daw muli siya at dadalhin sa rehab. Maaring ito raw ang dahilan kung bakit nagawa ito ng ama. Kasi yung sa pinsan ko naman po, meron silang alitan. Parang tinitrigger niya si Papa na kunwari may kuusap siya sa cellphone na lagi yung sinasabi na dapat yung mga addict na yan, pinapatay yan, gano'n. Pero wala naman parang kausap. Sila ni Kuya, may alitan na sila, matagal na. Siguro parang nag-hallucinate na siya. Ang kapatid naman ng biktima na pamangkin ng sospek, di raw lubos akalain na mangyayari ito sa kanilang pamilya. Wala naman po kaming masisi. Hindi rin naman po hindi po namin alam kung ano po yung gano'n. Yung dahilan po ng pagkamatay niya, ba't gano'n siya? Siguro hindi rin po sinasadya ng tsuhi namin, gano'n. Pero mabait po yung kuya ko. Nakuha naman mula sa sospek ang isang .38 revolver na baril. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.